Unang-una, parati kong sinasabihan ng ating mga law enforcement, wag kayong masisindak kahit artista yan na sikat. Imbestigahan ninyo at talagang patawan ng sapat na parusa. Hindi naman na dapat inaareglo, palibasa may kaya, may abogado at natatakot sa may hawak. Wag ganon. Dapat talaga tuloy-tuloy. Dapat mas stricto nga kung tutuusin kasi parang official na rin sila kasi hinahangaan ng todo. Pero yung sa pag-iimbestiga, mapapansin niyo parati akong absent sa investigasyon. Tinatamad ako dyan sa investigasyon. Sa totoo lang, masipag ako sa ibang bagay. Pero pag investigasyon, para sa akin, kapag nag-imbestiga na at nakita na may ebidensya na, tigil na. Tama na, i-turn over na sa ating mga investigador na totoo, yung CIDG, NBI, ibigay na sa mga professional, higit sa lahat, patawan na ng kaso, dalhin na yan, kaladkarin na yan sa korte, kung may sala, parusahan na. Actually, magandang panahon ngayon Talagang timplan-timpla na yung panahon na nauso yung iba't ibang Australian film. Naalala po ninyo, nauso lahat ng Black US na mga film. Puro Afro-Americans ang nauso. Ngayon, napansin natin, ng mga sunod-sunod na taon, may Koreano na, di ba? May Thai. Yung Asia Pacific na mga kwento, handang-handa na ang mundo na makinig sa mga kwento natin sa Asia Pacific. So, tama naman yung mga nangangarap magkaroon ng Oscar, pero ang totoo, na kamtan na ng mga Pilipino, mga Oscar, sa larangan ng animation. Halimbawa, marami na rin mga Pilipino nakatanggap ng Oscar dyan. Mga maliliit na, for example, yung mga short film, andyan yung mga Pixar. Frozen po. Yeah, ang dami-dami ng Pilipino nakatanggap sa animation. Yun ang totoo. Kaya, ang maliwanag, handa na tayo talaga dapat pagkaisahan natin yung kwentong kakaiba at Pinoy na Pinoy. Importante yun Pero sa akin naman, ang importante hindi yung mga awards. Ang katutak na ang naani na award ng ating mga filmmakers. Ang importante yung base, yung creative industry. Na talaga yung creative industry natin ay umusbong at umunlad, lumaki pa. Dahil mahirap ngayon, nahihirapan ngayon ang film industry natin, talagang matindi ang kompetisyon at yung teknolohiya ang bilis-bilis magbago. So yun ang kailangan natin ngayon. I think for me, it's more important that all those in the creative industry are working, that they are profitable, and that they have good projects with a potential world-class audience. Senator, ba't hindi ho itutuloy-tuloy ang pagpuproduce? Wala, bisi-bisihan napako ko sa Senate nakita naman ninyo, namamayagpak, puro sa artista din. Kaya kailangan na double time magtrabaho. Thank you, Gorgie. At pero meron po kayong nagbibigay kayo ng mga grants, di ba? Ang may project Creative Industries Awards, meron tayong contest, yung Young Creatives, yung nabanggit ko kanina. At bongga yung premyo sa 7 sektor ng animation, games, songwriting, script writing, theater, digital content, game development, and graphic novel. Sa 7 yun, 1 million each ang premyo. So, nice. bongga talaga yung premyo. Nakapagbigay na kami ng siguro 14 million na kasi season 2 na kami Yes. At inaasahan ko na talagang marami pang lumahok ngayon sa season 2. At tulad ng sinabi ko kanina, nung umpisa, nadagdagan na rin namin ng pambata, yung elementary. Kasi maraming nakikilahok at nagpupumiglas na sumali. 9-10 years old lang sila. Ang gagaling na nila magkwento. Tamang-tama yun. Doon talaga dapat mag-umpisa. Kaso nga lang, umaalma naman yung over 35 kasi wala naman daw contest na milyon-milyon ang premyo. Tama nga, iisipin ko, sabi ko, maghanap muna tayo ng pera. Very bad yung ating budget sa 2025. Natanggal lahat ng gusto nating gawin.
Yan. Pero Senator Amy, no, noong nakaraan nga kausap namin si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Sobrang puri niya po yung project niya yan. May mga iba raw na taga Bacoor Yes, oo, ako nanalo. nanalo. Tapos yung mga taga-Angono, Rizal, sobrang artist nila doon, kakaiba. At natuwa rin ako kasi ang daming nanalo na musiko, taga Mindanao. Yung mga tunog at instrumento nila, kakaiba. Ibang-iba din. Sabi nga nila, dagdagan daw ng fashion eh. Talagang isi-sweep daw nila yan eh. Ang yayabang nga, ang ganda eh. Yan. Thank you. Eto, very quick lang. Yes, Janice, wala ng mic. Lakasan mo na lang. Ayan. Opo, we appreciate your big help to the industry po, Senator, para mapaganda yung ating movie industry. Pero isa po kasi sa mga problema ay yung mga celebrities po na nai-involve sa drugs. And recently po, may balita na balak daw pong ipatawag ng Senado sina Maurice Racal at Anthony Jennings. Is it true po ba at ano na po ang update dito? Eto nga, talagang kinakailangan palibasa hinahangaan at nagiging halimbawa ang mga artists, ang ating mga celebrities. Kinakailangan they should be held to a higher level of conduct and morality. Ang problema kasi, sila ang ginagaya ng kabataan, sila ang iniidolo, tapos sila pa ang nagkakalat. Wag naman sana. Dapat alagaan rin nila yung sarili nila at intindihin na yung imahen nila, yun na ang pinaninindigan at paniniwalaan ng mga kabataan. So, eto nga, nabalitaan ko na magkakaroon ng iba't ibang investigasyon. Unang-una, parati kong sinasabihan ng ating mga law enforcement, wag kayong masisindak kahit artista yan na sikat, imbestigahan ninyo at talagang patawan ng sapat na parusa. Hindi naman na dapat inaareglo, palibasa may kaya, may abogado at natatakot sa may hawak. Wag ganon, dapat talaga tuloy-tuloy. Dapat mas stricto nga kung tutuusin kasi parang opisyal na rin sila kasi hinahangaan ng todo. Pero yung sa pag-iimbestiga, mapapansin ninyo, parati akong absent sa investigasyon. Tinatamad ako dyan sa investigasyon. Sa totoo lang, masipag ako sa ibang bagay. Pero pag investigasyon, para sa akin, kapag nag-iimbestiga na at nakita na may ebidensya na, tigil na. Tama na, i-turn over na sa ating mga investigador na totoo, yung CIDG, NBI, ibigay na sa mga professional, higit sa lahat, patawan na ng kaso, dalhin na yan, kaladkarin na yan sa korte. Kung may sala, parusahan na. Wala nang ekse-eksena. Yun na ang problema natin dyan. Nasisira tuloy yung pangalan ng ibang politiko na sinasabi, hindi na daw in aid of legislation, kundi in aid of re-election. Yeah. Hindi dapat yon. Kasi hindi naman kami huwes eh. Hindi naman kami magko-convict. Hindi naman namin kayang patawan ng kaso. Hindi kami maghahain ng anumang criminal asunto. Wala naman kaming kapangyarihan na magkulong ng miskisino. I-turn over na, kaagad-agad, para maparusahan na yan sa lalong Yes. madaling panahon. Very well said, Senator Amy. Thank you very much. Janice, eto last na. The SPEED President, ayan, nakalimutan ko tuloy. Salve Presidente Asis. ng Society of Philippine Entertainment Editors, Presidente ka pa naman. editor ng Filipino Star ngayon, and pangmasa Thank you po. dalawang jari. Hi, Senator. Good morning po. Senator, this Metro Manila Film Festival po, manonood kayo since meron pong himala. May Manonood po himala kayo, po. Yes, I'm looking forward at talaga naman ako fan ng mga musical. Mahilig talaga ako sa musical, so I'm very excited to watch it. At nakakataba ng puso, tulad ng sinabi ko kanina na itong himala, parang walang kamatayang himala. Talaga naman na-convert na siya, naging sine siya, naging teatro siya, ngayon naging musical movie. Tuwa-tuwa naman ako kasi talagang nagpapatunay na yung kutob ko na wala namang may gusto mag-produce niyan kasi very non-commercial. Commercial pala talaga. Kaya wag intindihin. Mami, yung kay Yeah. ano po, kay Sopronio at saka kay Yes. Robert, kailan po to ang... Hindi ko alam, depende kasi patapos na kami, yun ang problema. Pero sa akin, kinakailangan na kilalanin lahat ng sumisikat at nagbibigay ng dangal sa Pilipinas. Kailangan kilalanin natin yan. Kung minsan, parati na lang yung mga
politiko, kung minsan yung mga atleta, wag naman natin kalimutan yung mga artist kasi talagang nagbibigay talaga ng pride, ika nga, karangalan sa Pinas. Yan. Thank you, ma'am. Salve. Siyempre, kaming lahat, Senator Amy Marcos. Kung maalala nyo yung Yes. kay John Arcilla, Oo. oo, nag-co-author rin ako doon. Tapos yung kay Billy Crawford, nag-file din ako doon. Kasi nanalo sa abroad di ba? Yes. Kinikilala sa international. Yung kay Billy nga, hindi pa natatapos. Ito nga yung kay Sopronio Vasquez. Ako yung talaga naniniwala, sisikat yan Tataya ako dyan